Magandang hapon sa bawat isa. Nais ko na hilingin na samahan niyo akong manalangin bago tayo magsimula sa ating pangangaral. O dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat Ikaw ang aming Diyos. Kakaiba ka sa lahat. Ang kadakilaan mo ay hindi pwedeng sukatin at hindi ma-anticipate ng sino mang pinakamarunong man na nilalang. Dahil ikaw ay puspos ng kaluwalhatian sa iyong sarili. At dahil sa iyong karunungan din, you have purpose na ang anumang mga resources na ibibigay mo sa amin ay ibibigay mo sa amin in answers to our prayers. In that way, sa anumang answered prayer na gagawin mo sa amin, ang maluluwalhati ay kayo at ang inyong bugtong na anak. Kaya doon pa lamang kami ay namamangha sa inyo, sa inyong disenyo, sa panalangin. Kaya tulungan mo kami at mas bigyan mo kami ng mas malalim na understanding ng kahalagahan ng pananalangin. At tulungan mo kami na mahubog ng inyong salita. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nais ko na idako ang inyong mga atensyon dito sa Ephesians chapter 6, verses 18 to 20. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. And also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Itong binasa natin ay kaduktong immediately ng mga pag-isa-isa ni Pablo doon sa pieces ng armor of God. And we know, at well-versed na tayo doon, narinig na natin, at marami na siguro tayong mga napakinggan na mga sermons tungkol sa armor of God, and we have clarified that these really are armor from God. At ang gusto ng Panginoon ay i-utilize natin yon, gamitin natin so that we can stand against the enemy. At pagkatapos nun ay biglang binanggit niya yung tungkol sa prayer na ating binasa kanina. Mukha itong completely ay new topic at hiwalay doon sa paksain ng tema ng pagtayo laban kay Satan. Pero dahil nagsimula ito sa isang participle, ibig sabihin ng participle ay isang verb siya, but it functions as an adjective. So ibig sabihin, it describes the main verb. So ang participle na sinasabi natin dito, yung sinabi niya sa verse 18, praying at all times. Yung praying ay participle. Ibig sabihin, it describes yung main verb ng pericope na ito or ng passage na ito. And we know na binanggit natin nung nakaraan na ang main verb nito is yung word na stand therefore. So ibig sabihin, ang pinakapakay ni Pablo dito is for them to be able to stand against the schemes of the devil. Kaya connected ito sa mga sinasabi ni Pablo tungkol sa paglaban kay Satan. So this is not a completely different topic. So kaya nga under pa rin ito ng heading or ng ating series title na Standing Firm. So yung prayer ay isa sa mga paraan para makatayo ng matatag sa labanan. So gusto ni Pablo maging matatag kayo, tumayo kayo. And one of the things that you should do is to pray. And makikita natin dito na yung kabalintunaan na kinakailangan natin tumayo at maging matatag laban sa atake ng kaaway. But ang gusto ni Pablo, nasa postura tayo ng pananalangin. Sapagkat dito malakas ang mananampalataya kapag siya ay nananalangin. At yung pangangailangan ng prayer ay nagpapatibay doon sa pinupunto ni Pablo na sila ay nasa spiritual battle at kinakailangan dumepende sa Diyos at hindi sa kanilang sarili. All those terms na binanggit ni Pablo, yung
sinabi niya is yung dumepende kayo sa lakas na meron ang Diyos, magpakalakas kayo sa lakas ng kanyang kapangyarihan. And then yung word na armor of God, it always, yung power at resources, it belongs to God. At yung lahat ng mga spiritual na mga armor, there are 6 na armor, and all of those are armor of God. It belongs to God Himself. So, yung pagpapakita at pag-clarify or pagbibigyan diin ni Pablo na spiritual ang battle dito. You need, therefore, to pray. Be on your knees, praying to God for the resources na kailangan. So, pero hindi po ito pang 7 pyesa ng armor. Kasi may mga nagsasabi, this is the 7th armor. Maganda mang isipin ito dahil yung number 7, it signifies sa biblical literature na completeness, pero hindi po kasama talaga ang prayer sa mga armor of God. Huminto na yung metaphor ng armor sa verse 17. Wala nang metaphor dito ng warfare, ng kasangkapan na pandigma. Kaya ibang section na ito. Mas magandang tingnan itong prayer na paraan upang maisuot ng maayos or mai-utilize ng maayos yung mga spiritual armor na binanggit ni Pablo. So, ibig sabihin, mas masusuot mo ng maayos, mas magagamit mo itong truth, itong faith, itong peace, itong salvation. Lahat itong mga armor na pinapasuot ni Pablo, it will be best suited sa iyo if you are wearing it alongside your praying. Yung prayer daw, ang mahalagang paraan kung paano maiaakma ng mananampalatayong armor of God at makatayo laban sa kaaway. Yan ang binanggit ng isang commentator, si Andrew Lincoln. Sinabi niya, prayer for strengthening from God can be seen as a major way in which believers appropriate the divine armor and are enabled to stand. Ito yung pinakamahalagang dapat gawin ng mananampalataya para maggamit niya itong mga kasangkapang binanggit niya nung una. Kaya nga maaari itong verse na ito ang nasa isip ni George Duffield nung sinulat niya yung sinulat niyang kantang Stand Up for Jesus. Yung isa sa mga verses doon, sa mga lines doon, sinabi niya, put on the gospel armor, each piece put on with prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Ibig sabihin, sinasabi niya, sa bawat pyesa daw ng gospel armor, itong spiritual armor, itong armor of God, ay isuot natin ito ng may pananalangin. Kaya nga ang ating title is, kinuha natin doon, each piece put on with prayer. Sa madaling salita, ang pananalangin ay napakahalaga para magamit natin ang armor of God at upang makatayo tayo sa labanan. And that's the message that we can draw from here. Prayer is crucial for the deployment of God's spiritual armor so that we could be able to stand firm against the enemy. You want to stand firm sa enemy? Yes, of course, kailangan mo yung 6. Kailangan mong isuot yon. Pero napakahalaga ng pananalangin upang magamit mo ng maayos yung mga bagay na yon. Knowing na yung mga armor ng Diyos ay sa Diyos mismo, galing sa Kanya. In fact, sa Isaiah, sa Old Testament, they are the tested armory of Yahweh. At ito ay pinapagamit ngayon sa atin. At yung katotohanan na yon at pinapagamit lang ito sa atin, nangangailangang isuot ito ng may buong pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Kasi hindi natin ito alam kung papaano. It is just like sa isang software or isang gadget na inintroduce sa'yo pero hindi mo alam kung paano gamitin. You need the manual. You need the manual from the kung sino man yung naggumawa noon at sino man ang nagdisenyo nung
gadget na yon or nung software na yon para magamit mo. Ganito din tayo. Binibigyan tayo ng kasangkapan ng Diyos and we really don't know how to use that. Paano gagamitin yung aking pananampalataya para i-quench yung mga fiery darts ni Satan? Paano mai-apply ko talaga ito sa aking buhay? And you really need to pray to God, Lord, use my faith. I am weak, I'm being weak, and I am being bombarded. At ang mga atake sa akin ni Satan, very alluring. There are times na addictive ito, hindi ko kayang lumabas agad-agad. Ang hirap. Gamitin mo yung aking pananampalataya. Paano? Lord, kung kailangan palakasin mo yung pananampalataya ko, gawin mo. Or kung kailangan na ako ay mas bigkisan ko pa ng maayos ang aking isipan, na matama ng katotohanan ng aking mga loose ends na mga theology. Ayusin mo. Baka meron akong merong pinangahawakan na isang bagay na nagpapahina ng aking pagtitiwala sa iyo. Marahil ito ay paniniwala na hindi talaga totoo. Marahil ang impyerno or ang paghuhukom o walang ganitong pagsisingil ng mga kasalanan na nagawa sa hinaharap at walang mga ganon. That's why medyo madali sa atin ang gumawa ng kasalanan. Or maybe meron sa atin merong loose ends ng ating paniniwala na sinasabing natin sa ating isipan, iniisip natin, papaano kung mali ang SABC? Paano kung mali ang Reformed Theology? Somehow, along the way, merong blight sa Reformed Theology at iba pala ang nasa katotohanan. Those are the loose ends of our theology na pinaniniwalaan. And ang sabi ng Panginoon, you needed to be girding yourself with a belt of truth. Paano mo gagawin yon? Mahirap gawin yon. You need to pray. Kaya habang binibigkisan natin ang ating mga isipan ng katotohanan, habang sumasandig tayo sa katwiran ng Diyos, at habang bumabangko tayo sa kapayapaang dala ng Ebanghelyo, yung ating pananampalataya ang pananggalang natin sa mga temptations ni Satan. At habang yung ating salvation, para itong helmet na nagpoprotekta sa ating isipan, at yung salita ng Diyos, ito yung ginagamit natin para salagin anuman ang ibato sa atin ng kaaway. Habang ginagawa natin ang mga ito, ay gawin natin ito ng puspos ng pananalangin. Lord, umaasa ako sa katwiran mo lamang at sa kapayapaan na mayroon ako sa iyo ngayon. Gawin mo akong matatag sa mga magiging atake ni Satan ngayong araw na ito. Makayanan ko sanang salagin ang mga temptations na ibibigay niya sa akin. So that's how vital prayer should be in the deploying of our armor. Mahalaga ito. Hindi mo dapat ito pinababayaan. Kaya nga, this is like air that we breathe. This is now nandun na tayo sa bagong realm. Kung dati hindi ka nananalangin, hindi ka sanay manalangin and you don't pray, ngayon nasa bago na tayong realm wherein na ang ating hinihinga ngayon ay ang pananalangin. Kaya napakalaki ng kabalintunaan or ng, kumbaga parang napaka-illogical at senseless kung isang Kristiyano hindi nananalangin. Kaya ma-challenge tayo at maging pagpapala ito sa atin. Ma-encourage tayo na bumalik tayo sa ating tuhod at tayo ay manalangin. So the question for us is, how should our prayers be if it is crucial in standing against the enemy? And we see there two things from our text. These are one, constant supplication in the Spirit. And then number two, our prayer should be vigilant intercession for the saints. If it is very crucial, ito yung dapat mong gawin. Constant supplication in the Spirit, at dapat din you are interceding
with vigilance for the saints. Let's look dun sa una. Constant supplication in the Spirit. Sa verse 18, sa unang bahagi, we see there Paul saying, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. So, Paul urged them to pray at all times using all kinds of prayer. All kinds of prayer, iba't iba, at lahat ng uri ng panalangin. Yung word dyan na all times, hindi lang on all occasions, kundi always or all the time. Pag all occasions lang kasi, whenever an occasion comes, ay doon lang tayo mananalangin. But yung all things ay mas mabigat, mas marami ito, mas malawak ito, mas constant yung nire-require dito. Kailangan ay lagi at saka sa lahat ng panahon. Sa madaling salita nga ay constant. Ibig sabihin ng constant, continuous, endless, and persistent. Hindi ka humihinto, hindi ka kayang pahintuin. Walang sino man ang pwedeng magsabi sa'yo, huwag kang manalangin. At kung sino mang magsabi sa'yo noon, sasalagin mo at sasabihin mo, I need to pray. And this is like yung sinabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Gusto kong linawin, hindi to kailangan palaging nakapikit or walang ginagawa at nakahinto ka lamang kahit nasa trabaho ka, hindi magandang patotoo yon na lagi kang nalang nakapikit o kaya nakahinto, and pag sinabi ng employer mo, but wala kang ginagawa, sorry, sinabi ng Bible ko, manalangin ako ng walang patid, kaya nananalangin ako ngayon. That is not the case that Paul is saying there. Ibig sabihin nito ay palaging nasa attitude ng pananalangin tayo. Attitude ng praying. Na sa lahat ng kanilang ginagawa, ang sabi ni Pablo ay nakikipag-usap sila sa Panginoon sa kanilang isipan. That is the life of dependence sa Diyos. Just like isang example nito, when Nehemiah appears to the king in Nehemiah chapter 2, isa siyang cupbearer, ibig sabihin, siya yung nasa security personnel ng King of Babylon. Siya yung bago inumin ng hari yung cup. Yung alak, kinakailangan siya muna ang titikim at ilang saglit muna ang hihintayin ng hari bago siya uminom. Titingnan niya muna kung buhay pa ba itong cupbearer ko o kaya nangisay na siya at natumba. Siyempre, hindi ko na iinumin. That's yung trabaho ni Nehemiah. At pag pumupunta siya doon, hindi po pwede na parang wala siyang gana, malungkot, or parang iba yung postura niya kasi nasa security nga siya. Hindi pwede na iba yung muka niya sapagkat pwede siyang paniwalaan o paghinalaan na siya ay merong masamang binabalak laban sa hari. And sa Nehemiah chapter 2, sobrang lungkot ng mukha ni Nehemiah because of the picture of the Jerusalem. Yung kanyang mga tao, giba ang kanilang mga syudad, at yung mga tao nandito sa Babylon, they are being captured dito in exile. Kaya tinanong siya ng hari, bakit ganyan ang itsura mo? Ang sinabi doon sa chapter 4, natakot si Nehemiah. At sinabi niya, so I prayed to the God of heaven. Yung prayer na yun, hindi yung napakatagal na prayer na si Nehemiah lumuhod o kaya ay tumingin sa langit at naghintay pa ng mahabang panahon. Hindi niya pwedeng gawin yon. Kapag may tinanong ang hari, kailangan sumagot siya right away. Sapagkat maaaring maging mitsa yun ng kanyang buhay dahil baka may iniisip na plot itong si Nehemiah at isipin nyo ng hari, pugutin ang kanyang ulo. Kaya you would understand, he prayed briefly. At this is like an arrow shot in heaven. Na biglaan lang, na parang sinasabi niya, Lord, help me in this situation. Yan yung prayer at all times. Maya't maya ay nakikipag-usap sila sa Panginoon.
Marahil iniisip natin na di ba parang ang hirap nun? Baka maubusan tayo ng ipapanalangin kasi lahat na lang ng pagkakataon, lagi-laging nananalangin. Ano sasabihin ko sa Panginoon? Sabi ni Pablo, hindi kayo mawawalan. Sinabi niya, with all prayer and supplication. At kung isa-isahin natin, yung prayer, this is more general at malawakan ang scope. Yung supplication, specific siya. Kumbaga, specific request ito. Parang sa general or parang sa benevolence fund natin, may general, may specific. So, meron ganong distinction dito na innate doon sa mga words na ito, pero alam nyo, pinag-combine lang ito ni Pablo para sabihin na manalangin sila ng lahat ng uri ng panalangin. Yung combination nito, sinasabi niya lang, all kinds of prayer you should do. If there would be praises or sa ating tinuro sa atin, yung acts, yung adoration. If there will be confession, if there is thanksgiving, if there are requests, of course, hindi tayo mawawalan ng mga requests. Lahat yan ay mga paraan para makapanalangin kayo ng walang patid. So dapat ay constant, at para maging constant, kinakailangan maging varied yung prayers, hindi lang puro petition, for ourselves, for our needs. Kinakailangan meron thanksgiving. You find time or find things to thank God for. Kinakailangan nag-a-adore tayo sa Diyos. We give praises sa Kanya in every situation. Kahit sa mga pagsubok, you praise God. Sapagkat hindi yan nangyayari ng lingid sa kalooban ng Diyos at siguradong meron siyang ipapalabas doon na something good for you in the long run. You just don't know it yet, pero ito dapat magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. So, varied yung prayers natin, pero paano ito magiging effective? Yun ang tanong. The concern here is, baka maging parang panalangin ng Pariseo, na lang at ito at paulit-ulit at pakitang tao na lang. Kasi kung lahat ng uri ng panalangin, tapos mayat-maya nananalangin, baka parang sa Pharisees, wala nang laman. Baka mechanical na lang ang maging prayers natin. Kaya in that regard, kinwalify ni Pablo yung prayer. And sinabi niya, ito yung pinakamahalaga sa lahat, praying in the Spirit. You need to pray in the Spirit. Hindi ito human spirit, ito ay banal na spirito ng Diyos. Ibig sabihin ito ay panalangin sa pamamagitan ng tulong ng banal na spirito. Nandito yung power ng prayer kapag ito ay ginagawa sa tulong ng Holy Spirit. Giving yung spiritual warfare na mayroon ang mananampalataya, mahalaga na yung prayer ay maging effective. And Paul is saying that prayers can be effective kapag ito ay inspired at guided by the Holy Spirit. So the point is this, constant prayers are made effective when it is inspired and guided by the Holy Spirit. Hindi lang palagi, hindi lang madaming prayers, kundi lahat ng mga panalangin sasabihin mo, ito ay kinakailangang inspired and guided by the Holy Spirit. And there's a good news for us na mga mananampalataya. Sa Pauline thought, sa Pauline theology, sa mga panulat ni Pablo, ang Holy Spirit ay involved intimately sa prayers ng mga mananampalataya. We see that particularly sa Romans chapter 8, 26 to 27. Sinabi niya, likewise, the Spirit helps us in our weaknesses, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Hindi daw natin alam kung anong dapat ipanalangin. Even si Pablo na apostol, aminado siya. Hindi natin alam kung ano yung dapat nating ipanalangin.
Problema ito. Bakit? Kasi alam natin sa liwanag ng salita ng Diyos, na sasagutin ng Diyos ang ating panalangin kung ito ay ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sasagutin niya lang yung mga prayers that are aligned sa kanyang kalooban. Pero hindi natin palaging alam kung ano ang specific na kalooban ng Diyos sa particular na sitwasyon. Let's say for example, pag may sakit tayo, minsan ay hindi kagalingan agad ang numero unong kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi yun ang primary na gusto niyang gawin. Bakit ka binigyan ng sakit? Marahil ay nagtataka ka. Bakit ang tagal mong gumaling? Or bakit hindi ka pinapagaling? O kaya bakit kaya ikaw pa yung binigyan ng ganitong sakit? O kaya nagtataka ka, bakit sa dami ng tao, bakit ako pa yung binigyan ng ganitong maraming karamdaman? Marahil ay may gusto siyang matutunan natin. That's why He gave you yung sakit na yan. Minsan ay mas gusto niyang maluwalhati si Kristo sa ating karamdaman kaysa sa pagalingin niya tayo. Just like what happened to Paul. 3 beses siya nanalangin, take this, itong tinik sa laman. Tanggalin niyo ito sa akin. Pero anong sinasagot ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for you. Kaya nagbago yung isipan ni Pablo. Sabi niya, I would rather therefore glory in my weaknesses, for in my weaknesses I am strong. Mas nakikita ang lakas ni Kristo at ang glory ni Kristo when I am weak. That's why I want to pray, Lord, prolong this weakness if you will. Bahala ka na sa akin. Ikaw, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay, gamitin mo to para sa iyong kaluwalhatian. Ganun din pag may problema tayo sa buhay. Minsan na hindi kalutasan ng problema ang gustong mangyari ng Panginoon. Marahil ay gusto niyang matutunan nating dumepende ng totoo sa Kanya. Marahil sinasabi natin, Lord, dumidepende ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyo. Wala akong ibang sasandiganan kundi ikaw lamang. Pero sa katotohanan, hindi tayo nagtitiwala talaga. Na pag kinukuha na ng Panginoon yung mga bagay na mahalaga sa atin, we are being shaken. Nangihina tayo sa pananampalataya. Hindi man na-voice out, pero nagtatanong tayo sa ating isipan, ba't ako pa? Nagtitiwala naman ako sa Diyos. Pero marahil kaya ginagawa ng Diyos yun sa iyo is gusto niyang tumawag ka sa Kanya, knowing that He is the only one who can help you. Pero kapag ka ganun ang sitwasyon, ang panalangin natin palagi ay agarang kagalingan o agarang kalutasan ng problema. Kaya tama si Pablo dun sa ating binasa. Hindi natin alam kung ano dapat ang ating ipanalangin. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos all the time. And again, the good news is, nananalangin daw ang Holy Spirit para sa atin. Ang Holy Spirit pala ang katuwang ni Jesus sa pananalangin niya sa Ama para sa atin. Di ba ang ating advocate to the Father, ang ating intercessor, ang ating tagapamagitan na nananalangin sa atin, primarily ay si Jesucristo, ang second person of the Trinity, pero meron pala siyang aid. Meron pala siyang katuwang sa pananalangin para sa atin. Meron palang Holy Spirit na parang envoy na kung saan siya rin ay nananalangin para sa atin. Ibig sabihin ay sumasabay ang Holy Spirit sa ating mga panalangin at itinatama yung ating mga prayers. Parang tinatranslate niya ito sa paraan na pleasing at in accordance sa prayer ni Kristo sa langit. Hindi perfect yung ating mga prayers, but kapag tayo nananalangin sa Diyos, sincerely, at naniniwala at magtitiwala sa Diyos, sa kapangyarihan niya, imperfect that may be, ay natatranslate ng Holy Spirit ito into something na katanggap-tanggap na prayer sa Diyos. At minsan parang dry,
senseless yung ating mga prayers. Ngunit ang Holy Spirit ay nananalangin para sa atin with proper emotions. Sinabi niya, with groanings, too deep for words. Hindi kayang i-describe yung emotions na mayroon sa prayer ng Holy Spirit para sa atin. It is too deep. It is full of emotions and truth and sincerity na hindi pwedeng sumukat yung anumang sabihin mo, I'm the very sincere person dito sa kalipunan na ito. Wala yan. Hindi mo kayang sukatin yung sincerity na meron ang prayer ng Holy Spirit para sa iyo. You cannot describe it. It is full of emotions. And because of that ministry of the Holy Spirit, sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. At ang binibigay niyang sagot ay yung best according sa ating prayer. Imperfect man, pero yung best ang ibibigay ng Diyos. It may be no, it may be wait, it may be I'll give you something na iba. And it may be, of course, yes. Granting us yung ating mga petitions according then to what we are requesting for. And because of that ministry, ay sumasagot ang Diyos. At ang maganda kay Pablo, ay kahit na hindi niya alam kung ano ang dapat niyang ipanalangin, hindi ito pumigil sa kanya na mag-pray. Mas lalo siyang nanalangin sa tulong ng Holy Spirit at mas lalo niyang inutusan ng iglesia na manalangin sa tulong at gabay ng Holy Spirit. Knowing na kahit gaano ka-imperfect ng prayers natin, imperfect ang items, imperfect ang manner, imperfect din ang attitude natin, the Holy Spirit is there to help us, translating our prayers to be aligned to the prayers of the Lord Jesus Christ for us. Makakita kayo ng baker na gumagawa ng cake. I got this illustration from Brian Chappell. Sinabi niya doon, yung baker na gumagawa ng cake, hindi niya kaya na manually ipapahid yung icing para lumikha ng magandang shape. It would always be imperfect. Pero ang ginagawa niya, ilalagay yung messy ice cream doon sa parang cone. At itong cone na ito, mayroong tip na decorative. At pag lumabas doon, yung walang forma na icing, pag lumabas doon, napakaganda at kaaya-aya. Ganon ang Holy Spirit na parang ganon na yung decorated tip na yon na trina-transform yung ating formless na mga prayers into pleasing requests to God. Kaya I want to challenge you, make our prayers dependent on the Holy Spirit and conform to His desires. Ang unang challenge natin dito, sinabi natin, kailangan nating maging dependent sa Holy Spirit. At maraming paraan ng pagpapakita ng dependence sa Kanya sa pananalangin. Una na dyan, yung pananalangin ng tuloy-tuloy. Walang patid. Hindi porket imperfect at hindi laging align ang ating prayer sa kalooban ng Diyos ay hindi na tayo mananalangin. That is not dependent sa Holy Spirit. Yung pagdepende sa Holy Spirit ay yung patuloy na pananalangin sa kabila ng katotohanan. In the back of your mind, you don't know the will of God. Pero still, you want to give your prayer. Kasi alam mo, sumasagot siya. At nagtitiwala ka sa magagawa ng Holy Spirit doon sa prayer na yon. And then pangalawa, na pagpapakita ng dependence sa atin when we are praying sa pagiging sincere ng ating panalangin. Kasi hindi porket hindi tayo sanay manalangin, ay hindi na tayo magseseryoso sa pananalangin. Bakit pa ako mananalangin ng maayos kung hindi naman pala laging aakma sa kalooban ng Diyos yung aking prayer? Hindi ako sanay manalangin. Hindi ko alam kung anong papanalangin ko. So mag-pray na lang ako ng kung ano na lang. No. Ang dependence sa Holy Spirit ay makikita sa pananalangin ng sincere.
knowing that the Holy Spirit understands us, that we are weak. He knows our weaknesses. Alam niya na mahina tayo. Kaya, maging seryoso tayo, maging sincere tayo sa panalangin natin. Hindi niya tayo i-condemn. Sa halip ay uunawain niya tayo at itatama niya yung ating pananalangin. Kaya wag tayong mahiya kung hindi tayo sanay manalangin, lalo na in public. Maganda na fluent ang pananalangin, ngunit hindi nasusukat ang sincerity ng prayer at hindi nagiging effective ang prayer sa magandang pananalita lamang. Sa panalangin ay maaari tayong mautal, maaari tayong pahinto-hinto kasi we are thinking of other things na kailangan nating sabihin. Nahihinto tayo, minsan theologically mali, pero hindi naman daming error yung ating mga nababanggit, pero uninformed dahil gusto lang nating may masabi tayo, pero hindi yun sukatan ng ating sincerity. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi sincere itong brother na ito kasi mali-mali yung sinasabi niya. We can be that. Wag nating ikahiya kung ganun tayo dahil may room for growth sa pananalangin. At wala dito sa atin ang i-condemn tayo just because may mali tayong diction, may mali tayong punctuation, may hindi tayo nabigkas na maayos. Kung magtitiwala tayo sa Holy Spirit, gawin nating manalangin sa kabila nito, basta naroon ang sinseridad. Mula sa puso na nagtitiwala na hindi nauubos sa biyaya ng Diyos at sa kanyang kabutihan, at lalo na sa kanyang hindi napipigilang sovereignty, sa kanyang omnipotence, na hindi kayang pigilan ng sino man. Kung nagtitiwala ka doon, you offer your prayers to God sincerely. Over time, ng patuloy nating pananalangin, tiyak naman na masasanay tayo in public prayer. Kaya patuloy lang tayong manalangin at magtiwala sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Mas paganahin mo yung prayer mo in private. If you want to be able to pray in public, mas palakasin mo yung praying mo in your closet. At nandoon yung room for growth. Pwede kang lumago doon. And then number 2, hindi lang tayo dapat dumipende. Kailangan din nating i-align ang ating prayer sa desire ng Holy Spirit. Baka kasi iniisip nyo doon sa mga naunang challenge natin na okay lang forever nang hindi tayo sanay manalangin nang ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi tayo nagtatry na malaman kung ano ang gusto ng Diyos. Hindi po natin sinasabing ganon. Ang sinasabi natin, okay lang yan for the meantime, but there is room for growth sa prayer. Hindi pwedeng mindless ang praying natin na kahit ano na lang ang ating ipapanalangin para lang masabi na nanalangin tayo. Kaya hindi tayo naniniwala sa speaking in tongues na ang definition ay gibberish. Mindless. Hindi kayang maintindihan ng sino man sa lahat ng dako ng mundo. Yung desire ng Holy Spirit ay pwede nating malaman sa Biblia, and that is good news for us. At sa Biblia makikita natin na ang gustong-gustong gawin ng Holy Spirit ay luwalhatiin si Kristo. He will glorify me. Sinabi niya, I will give you another comforter. At kapag nandun na siya, ang gagawin niya, He will glorify me. Luluwalhatiin ako ng Holy Spirit. Yun ang gusto ng Holy Spirit na gawin. Yun ang kalooban ng Holy Spirit. Sa lahat ng gagawin niya, it would all boil down to the glory of Christ. Ano ngayon? Makakasiguro tayo na kalooban ng Diyos ang isang bagay kung alam natin ang byproduct nito, ito ba ay makakaluwalhati kay Kristo? We can do that equation. We can do that. Pwede mong gawin ng deduction. Ito bang bagay na ito, pag tinuloy ko, anong magiging product?
Maluluwalhati ba si Kristo dito o ako lamang? Maluluwalhati ba si Kristo dito, mapapahiya or mapapahiya lamang siya at ang iglesia? Kung may trabaho ka ngayon at medyo nag-aalangan ka kung itutuloy mo ba or magre-resign ka dahil sa some pressures, marahil na pressure ka to do itong mga compromises, hindi mo alam kung ano ang ipapanalangin mo, ang gawin mo, isipin mo kung saang kalagayan mas maluluwalhati si Kristo. Nandiyan ka sa company na yan or wala ka sa company na yan, nasa iba kang company. O kaya, you can adjust na maninindigan ka sa company na yan at mas makakapag-minister ka sa employer at mga employees na kasama mo. Kung maluluwalhati ang Diyos doon by your standing na hindi ka magko-compromise, makasiguro kang yan ang kalooban ng Diyos. Kung may pinapasok ka mang isang bagay, relasyon man o negosyo, o kaya you are dealing with Christian liberty at hindi mo alam kung itutuloy mo ba yan o hindi. Hindi mo alam kung ipapanalangin mo, Lord, I'm enjoying this thing. Sana walang maging hadlang dito. Hindi mo rin alam kung I'm enjoying this thing pero somehow parang yung conscience ko parang hindi uma-align dito, parang na-violate nito yung conscience ko or there are times na probably pag nakita ako ng brother ko, ma-offend siya sa akin, itutuloy ko ba ito? Hindi mo alam kung ano ipapanalangin mo. Mas magandang ipanalangin mo kung ano ang makakapagluwalhati kay Kristo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos at ito ang sasagutin ng Diyos. Let us fill our minds with the Word of God. Again, ito yung challenge. Fill our minds with the Word of God. Dahil nandito ang kalooban ng Diyos. And let us pray according to the Bible. Let us pray according to the Bible. Alam niyo, isa sa mga greatest prayers that was recorded sa history na prayer ng mananampalataya was recorded when Martin Luther asked to recant his writings sa Diet of Worms. Nung una, natakot siya. Kaya humingi siya ng isa pang araw. Pero yung pagitan ng 2 araw na yon, yung gabi na yon, doon ginugol ni Martin Luther ang kanyang oras sa pananalangin. At napakaganda nung lumabas sa kanyang prayer. At isa sa prayer, sa mga binigkas niya doon, sinabi niya, "Oh, the weakness of the flesh and the power of Satan. If I am to depend upon any strength of this world, all is over. O God, O thou my God, help me against the wisdom of this world." And the byproduct of God, that is God granted that kinabukasan. Because of that prayer, dun niya sinabi yung famous words niya na I will not recant. Here I stand. I cannot do otherwise, so God help me. At dahil doon, nag-spark ang Reformation, and the product is us. Anak tayo ng Reformation na dahil doon sa pag-stand ni Martin Luther na yon, and nagawa niya yon because of his dependence on God and on his knees praying sa Diyos. Kaya tingnan natin pangalawa, vigilant intercession for the saints. Do sa 18, sa pangalawang bahagi hanggang sa verse 20. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. So I want you to notice that Paul added a theme of intercession for all the saints so that they would be constantly praying in the Spirit. Gusto kong maintindihan nyo to na ang pakay niya dito is yung una niyang sinabi. Na sinabi niya, you would be constantly praying in the Spirit. Yun ang pakay niya dito. Kaya nga sinabi niya, to that end.
para sa layuning yan. At yung layunin is yung constant praying in the Spirit. Para sa layuning yan, para magawa nyo yan, maging alerto kayo at magpursigi kayong manalangin para sa lahat ng mananampalataya. Kumbaga sinasabi ni Pablo na gusto ko kayong palaging manalangin sa tulong ng Espiritu Santo. Ito yung goal ko, matuto kayong palaging manalangin na umaasa sa Espiritu. At hindi kayo mawawala ng dahilan para manalangin ng walang patid. Kasi hindi lang sarili nyo ang dapat ninyong ipanalangin. Kailangan ninyo ring ipanalangin ang inyong mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ba sa sarili lang natin? Ang dami nang kailangan ipanalangin. At araw-araw at minuto dapat natin ipanalangin ang sarili natin. Lord, gwardyahan mo ako. Tulungan mo ako. Gwardyahan ang puso ko laban sa atake ni Satan. Tapos meron pa palang iba na dapat ipanalangin. So yung gusto niyang manalangin kayo ng tuloy-tuloy, hindi tayo sasabihin natin, Lord, ang hirap naman. O kaya, Lord, sabihin natin, Lord, wala na, naubusan na ako na ipapanalangin. Wala na akong pwede ipanalangin. Hindi lang tayo ang under attack ng kaaway, pati yung iba. At para suportahan ito ay nagbigay siya ng specific prayer request para sa kanyang sarili. Sinabi niya, and also for me. You also pray for me. Para pakita, there are brethren here that really needs your prayer. And I'm one of them. May problema din si Pablo. Malaki ang problema niya actually. Nasa house arrest siya sa Rome. At nakatanikala siya araw at gabi. At nagpapalitan yung kanyang mga gwardya na pinagtatalian. Kumbaga, nakatali siya, yung other end, gwardya, tapos aalis yung isa, papalit yung isa. Lagi siyang ganon. Kaya nga sinabi niya, he's an ambassador in chains, which is parang oxymoron. Ambassador siya, dapat may dignity, dapat meron siyang certain power and capacity, but sabi niya, I'm in chain. I'm in chain. Ambassador pero in chain. Napakatindi ng kanyang problema. Nakatanikala araw-gabi at malapit na ang panahon na haharap siya kay Emperador Nero. We know how brutal that person is. It may mean death or exile para sa kanya. Pero katulad ng point natin kanina, ang prayer niya ay hindi deliverance para sa sarili niya. You can see there, ang prayer niya ay gamitin ng Diyos ang sitwasyong yon para ma-declare ang gospel. Nanawa ay bigyan siya ng tamang salita upang maipangaral si Kristo even on that D-Day, that important day. Nahaharap siya kay Nero, naway bigyan ako ng salita na I would proclaim the gospel clearly at understandably. May offer ko si Kristo kay Nero. So nais ni Pablo na lumabas yung prayers ng mga taga-Efeso mula sa prayer na para sa sarili nila doon sa para sa mga mananampalataya, katulad ng ni-request niya. At ang prayer ay anuman ang makakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos sa kanilang sitwasyon. In other words, walang dahilan para hindi tayo manalangin ng walang patid. Dahil bukod sa ating sarili, mayroon pang mga kapatid ang nangangailangan ng ating panalangin. There are people like Paul struggling. We don't know kung anong struggle nila. That's why wag nating maliitin yung pananalangin. It may minister great things sa kanila. Hindi lang nagsasalita, pero may problema, you really need to pray. At wag mong underestimate yung power ng prayer. So that's the point. We should not neglect praying because there are more brethren who need God's help. Minsan lang natin narinig si Pablo na humingi ng panalangin para sa kanyang sarili mula sa mga mananampalataya. Minsan lang yung prayer request niya na para sa kanyang sarili. Ang laging laman ng prayer request, whether it is prayer request o kaya prayer reports niya,
This is my prayer for you, that God may shower His mercy upon you, yung mga ganong bagay. O kaya yung mga prayer wishes niya, doon sa mga doxology, may the God of all grace do such and such, yung mga ganong bagay. Whether yung exhortation niya sa mga banal to pray, katulad ng dito, lahat ito ay panalangin para sa iba. Napakaraming intercessory, kung ititrace mo, tinrace ito ng isang commentator, lahat ng mga verses na nag-pray si Pablo para sa ibang mga tao, whether nagre-request siya, na manalangin sila para sa kay ganito, o kaya nagre-report siya ng prayer request, napakadami. Lahat ito ay panalangin para sa iba. Pinapahiwatig nito ni Pablo dito na dapat tayong magkaroon ng concern sa ating mga kapatid. Tingnan natin yung kalagayan nila at humanap tayo ng pwede nating ipanalangin para sa kanila. Marahil wala kang nakikitang something na na pangangailangan niya. Marahil you think of that person, siya yung pinaka-spiritual na tao dito at matibay na tao dito. Merong ganong tao na sa tagal na sa ministry, talagang he is walking with God at wala kang mapinta sa kanya. Of course, that person is not perfect. We can be sure of that. Pero you think of that person na parang napaka-close niya sa Diyos. Anong papanalangin mo sa Kanya? Panalangin mo is you praise God. You thank God for the life of that person. Maghanap ka ng ipapanalangin sa Kanya, pasalamat o kaya need, graces na dapat i-cultivate. And you pray also na, Lord, sana palaguin mo pa siya dito upang sa ganon, madamay niya ako at masundan ko siya dito sa graces na ganito. Bigyan mo ako ng isang father figure sa kanya na spiritual father. At ang sabi ni Pablo ay sa lahat ng mga banal. Ibig sabihin nun, matindi yun. Kasi ibig sabihin, hindi lang iisa, hindi lang pili. Kumbaga, yung gusto mo lang, ipanalangin kasi close mo or maganda ang loob mo sa kanya, palagay ka sa kanya. Pero yung tao na hindi mo gusto ang personality or ugali ay hindi mo na ipapanalangin. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo dito. Ang sabi ni Pablo ay manalangin para sa lahat. Sadly, ganito ang ibang Kristiyano na pili at walang masyadong interes sa ibang tao. When I was in other churches, nung panahon na nasa iba pa akong iglesia, an old Christian na tinitingala ng inyong lingkod, nag-advise sa akin nung maraming conflict sa iglesia at nag-uusap kami at sinasabi ko parang, ba't ganon? Kumbaga parang I'm standing na parang natitisod ako. Kumbaga I'm portraying myself na parang natitiso doon sa mga ganong mga problema. Alam niyo, advice niya sa akin, try mo kumuha ng tubig at lagyan mo ng baso, lagyan mo ng tubig at lumakad ka. Pero habang naglalakad ka, tumingin ka sa paligid mo, what would happen? Di ba matatapon yung tubig? Kaya ang gawin mo is, what if kumuha ka ng tubig, hapon mo yung baso na yon, lumalakad ka pero nakatuon ang mata mo doon sa baso, makakalakad ka ng maayos. Kaya ang sabi niya, huwag kang tumingin sa paligid mo. Tumingin ka doon sa Diyos. Tumingin ka sa Diyos. Napakaganda, pakinggan. It seems to be appealing. Pero nakatago doon ang lason ng individualistic approach sa Christian life. Ang prinsipyo nun, hindi ko dapat pansinin ng mga kapatid. Lalo na yung mga nakaka-offend. Basta nakafocus lang ako sa Diyos. Just as if merong false dichotomy na ang pagtingin sa Diyos dapat hindi nakatingin sa ibang tao. Maling-mali. Sabi ni John, if you don't love one another, you don't love God. Hindi ka mananampalataya. Pagpapakita yon na hindi ka mananampalataya if you have this unhindered, hindi matanggal-tanggal na galit, puot
sa iyong kapatid. Patunay lang yan na hindi ka tunay na Kristiyano. Kaya kung sinasabi mo Kristiyano ka pero wala kang pakialam sa kapatid mo, John is telling us, isipin natin kung ano ba talaga ang kalagayan nating sa harapan ng Diyos. Okay lang sana yung ganong advice kung ikaw lang ang katawan ni Kristo. Kumaga, wala nang ibang bahagi, ikaw na lang ang katawan ni Kristo. Ang problema, isa ka lang na bahagi ng maraming katawan ni Kristo. At bilang mga bahagi ay pinagbuklod tayo sa isang espiritu to make a building. Kaya hindi pwedeng mabuhay tayo na para sa sarili lang natin. We need to look for others. Nakaka-offend man sila or hindi. Bakit hindi mo itry na kung sino yung hindi mo ka-close, siya yung ipag-pray mo? Magugulat ka sa pwedeng gawin ng Diyos sa Kanya and sa iyo din. Hindi mo alam, meron pa palang pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. You think of yourself na parang you're not the problem. Ang problem yung brother mo. Pero once you pray sa Kanya, you realize, uy, may nabago sa akin. Yung animosity, yung malice sa pagtingin sa kapatid, nawawala. And we became very close. Maring pwedeng magulat ka sa pwedeng gawin ng Diyos sa Kanya at sa iyo din. Pwedeng baguhin ng Diyos yung kapatid mo or pwedeng yung affection mo towards that brother or sister ang mabago at mas ibigin mo siya ng nararapat. Katulad ng testimony ng isang commentator, sinabi niya, hindi ko na matandaan kung sino nagsabi doon. Sabi niya, I never go out praying for others without myself being blessed. May blessing yung pananalangin para sa ibang tao. Just like what happened nung bago pa lang sa ministry si John MacArthur doon sa Grace Community Church. Bata pa lang siyang minister doon. There was a person na laging nagkikriticize sa kanya, sa preaching niya, paano siya magsalita. Pagtas ng preaching, laging nandoon, sabihin niya, meron akong something napansin sa iyo na sa tingin ko dapat mong baguhin. Laging kinikriticize itong si John MacArthur nitong tao na ito. At there was a point, ang sabi niya, naging honest siya, nairita na siya. Kaya ang ginawa niya is, nanalangin siya para sa tao na yon. At during those prayers, naisip niya, lumapit dun sa kapatid na yon at sinabi niya, you know, if there is something na kailangan mo, magsabi ka lang sa akin and I am very willing to help you. Alam mo, nung sinabi niya yon, nagbago yung tao na yon. He stopped criticizing John MacArthur and they became good friends. So, do not confine your prayers to yourself. Pray for everyone in the church. Kaya, ang challenge sa atin, have a regular schedule of prayer for every member of the church. Have a regular schedule of prayer for every member of the church. Maganda itong isama sa family worship nyo na everyday ay may mga kapatid kayong pinagpe-pray. We do this na meron kaming araw-araw na pinapanalangin na every time na family worship kami, pinagpe-pray namin itong certain people na ito. Lagi. Pero meron din na immediate na dapat ipag-pray. Na meron ganitong biglaang kailangan ipag-pray sa tao na ito. So, kasama yon, and then meron pa yung routinal na may schedule. Sa araw na ito, sila yung papanalangin natin, pagpe-pray natin yung mga ganito. So, mahirap ang prayer kasi spiritual battle ito. Kasi nandyan yung puwersa ni Satan, tapos nandyan pa yung katamaran natin. Mas mahirap ito kasi dapat pa nating ipag-pray yung ibang tao. Pero ito ang bilin ng Diyos sa atin. Maging mapagmatyag tayo ng may buong katiyagaan na ipanalangin ng lahat ng mga banal. Sabi doon, maging watchful. Tingnan mo kung ano yung dapat pag-pray. Maging alerto ka.
gising ka, laging nasa spirit ng prayer for others. And then, pag nahihirapan ka na, what would you do? Hinto ka na? No. Sabi niya, you persevere with all perseverance. You persevere in prayer. Hindi lang simpleng perseverance. Sabi niya, with all perseverance. Ang tindi nun na parang sinasabi ni Pablo, wag mo nga hayaan na merong ma-left out. Wag mo hayaang hihinto ka. Magsumikap ka, magpursigi kang manalangin sa lahat ng mga banal. Kaya we need to discipline ourselves to this. Kaya ito yung comfort. We have an abundant resources in the Holy Spirit. He will help us to pray and He will give us power to accomplish it. Huwag mong isipin na hindi na kailangan ng prayer kasi after all, alam na ng Diyos yung sasabihin ko bago ko pa sabihin sa Kanya. Bakit ko pa kailangan sabihin? Tandaan natin na ang Diyos natin ay Diyos na gustong laging nilalapitan. Yun ang gusto niya, lagi tayong lumalapit sa Kanya. Ayaw niya yung hindi natin siya pinapansin. Gusto niya laging, ano bang kailangan ng anak ko na ito? Magsabi ka lang. Sabihin mo lang, meron ka bang kaibigan na ganon? Parang ang sarap magkaroon ng kaibigan na ganon, di ba? Pero we have a God na katulad nun. Magsabi ka lang. Nandito lang ako, magsabi ka lang. Gustong-gusto kong ako'y nilalapitan. Parang yung sa isang portion sa isang sitcom na parang, marami akong pera ngayon, gusto mo umutang, parang ganon. Marami din akong pera eh. Di ko nga alam kung saan ka bibigay yung pera ito eh. Ganun ba? Pasensya ka na. Sige, hanap na lang ako ng ibang pagpapautangin. Baliktad. Pero ganun ang Diyos. May kailangan ka ba? Lapit ka lang. Anong ginagawa mo? Ba't ka dyan pumupunta? Andito ako. Ganun ang Diyos natin. And that's a great comfort for us. Anong ginagawa natin? Why don't we pray pag may kailangan? At yung prayers natin ay paraan niya. Ito ang ganda eh. Ang prayers natin, paraan niya para i-accomplish yung purpose niya dito sa lupa. He wants to do something great in this land. At pinurpose niya na anumang gagawin niya dito sa mundong ito, it is in answer to our prayers so that when that grand plan happened, kasama tayo sa nag-glory. Di ba? Nandun tayo, kasama tayo. Sa grand design ng Panginoon, hindi tayo left out. Ang ganda at ang tindi ng impact na mangyayari at magagawa natin sa mundong ito only if we pray. Ganyan si Kristo. Gustong-gusto niyang nilalapitan siya para hingan ng tulong. Di ba? Namangha siya dun sa faith ng centurion para dahil humingi siya ng kakaiba yung prayer niya para sa kanyang katiwala na nag-aagaw buhay. Namangha siya doon sa sinabi ng centurion. Siyempre, namangha siya dahil doon sa sinabi niya, you don't need to go there. I am also a man of authority. Pero isa din sa nagpamangha sa kanya doon, lumapit sa akin ang centurion na ito. Minsan, nakalinglang yung laylayan ng kanyang damit. Natuwa na siyang pagalingin ang babaeng inaagasan ng ilang taon. And then hindi niya inisip na abala yung ginawa ng mga magkakaibigan na binutas pa yung bubong na kung saan nandun ang Panginoon at binaba para lang ibaba at ipakita yung kanilang kaibigang lumpo. Hindi niya sinabing, ano ba, nakakaabala kayo? Hindi, no. Ang ginawa niya, pinagaling niya ito. He was amazed doon sa mga ganong tao. Ganyan ang puso ng Diyos para sa atin. He wants to hear our prayers and He wants to answer, giving us good things. Good things. At hindi imposible ito sapagkat binigay niya na yung best thing sa atin, His precious Son, to die on the cross. Ano pa yung pwede niyang ipagkait sa atin? Ay bigay niya na yung lahat-lahat. Alam niyo ba na sinagot ng Diyos yung prayer
yung prayer request ni Pablo, supposing na nanalangin talaga yung Ephesian, sinunod nila yung prayer request ni Pablo, nanalangin talaga sila, Lord, we pray for Paul that words will be given him in opening his mouth para ipakita yung power ng gospel, yung mystery ng gospel. Alam mo, sinagot ng Diyos yon. Sa Philippians chapter 4 verse 22, all the saints greet you, especially those of Caesar's household. Ibig sabihin, sa sambahayan ni Caesar, we don't know, baka si Caesar mismo naligtas. Sa sambahayan ni Caesar, binabati din kayo nila. Mga mananampalataya din sila. That implies na naligtas most of the family of Caesar and nandun sa Roman Empire, mga nakasalamuhan ni Pablo doon habang siya ay naka-house arrest. So God is pleased with the prayer of His people, especially for prayers for the good of His other children. Yung prayer natin minsan makasarili. Kaya minsan hindi sinasagot ng Diyos yan, minsan nade-delay. Hindi na pi-please masyado ang Diyos, pero God is pleased to answer prayers na hindi makasariling prayer. In fact, for the good of our brethren. Yung ibang mga anak ng Diyos, mas napi-please ang Diyos na gawin yung kanyang kalooban sapagkat doon mas nakukultivate yung ating pag-ibig and doon mas nangyayari yung kanyang kalooban. So as a conclusion, in the heat of spiritual battle, the Christian soldier is powerful on his knees. Let us pray. Lord, we are grateful for your word to us. Help us conform to your word. And help us, Lord, a vehicle wherein your purpose will happen as we pray. Kaya tulungan mo kami in application of all this. Mahirap ito. We need the Holy Spirit, and thank you for the supply that is being ready sa amin. Tulungan mo kami na laging tumawag sa inyo. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.